Hello everyone, welcome back to my channel. So ang pag-uusapan natin sa video na to ay kung ano yung mga babayaran yung taxes and fees kung every time na magte-trade kayo dito sa Philippine stock market. So kung makikita nyo dito, example sa aking portfolio sa Dragonfy, mapapansin nyo yung market value niya, hindi siya tugma kung i-multiply mo lang sa price times quantity. So example, for A-REIT, that's 1,000 shares times 43.55 na price. So, supposed to be, ito talaga yung dapat na market value. Pero kung mapapansin nyo, mas lumiit siya dahil yun sa mga taxes and fees na babayaran natin every time mag-trade tayo sa Philippine stock market. So, ngayon, i-explain ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga babayaran yung fees and taxes para ma-compute tong market value na to. At pwede nating, yun yung gamitin nating market value dito sa aking portfolio tracker, no. So, ayan, kung makita nyo, yung A-REIT ko dito ay nasa 43,377.98. So, kung titingnan natin dito, ayan, yan yung talagang market value dito sa ating Dragonfly account. So, umpisahan na natin. So, maglagay muna tayo dito ng example. Si A-REIT lang din yung gamitin natin. So, meron tayong 1,000 shares. Yung current market price niya ay 43.55. Yan. So, etong mga taxes at fees na babayaran mo, nahati yan sa dalawa, no? So, meron tayong fees na babayaran and meron tayong taxes na babayaran. So, for fees, lagay na lang natin to dito. Una-una mong babayaran is yung commission ng broker. So, broker's commission. Kasi kailangan nating magbayad ng ganito dahil ginagamit natin yung mga platforms ng mga broker, no, para makapag-trade tayo. So, kailangan natin yung platform nila para makabili tayo ng mga listed stocks or shares of stocks, no. So, kailangan natin yung bayad ng 0.25%. Dati guys, mga year 2023, nag-start kasi itong magbago nung year 2024. Dati 0.25 or at least 20 pesos, depende kasi sa trade value nung trade na ginawa mo. So, minimum kailangan mo magbayad ng 20 pesos. Pero tinanggal na yon year 2024, kaya fix na yan na 0.25% talaga per per trade. So, lagyan muna natin dito ng gross trade value, no. Ayan. So, yung gross trade value ay number of shares times current market price. So, yan yung gross trade value mo. So ngayon, kung merong 0.25% na commission, ito yung babayaran mo dyan. D3 times 0.0025. So yan yung commission na babayaran mo kung i-trade mo yung 1,000 shares ng A-REIT. Ngayon, ang another fee na kailangan mong bayaran ay ang PSE, transaction fee. Ito naman ay 0.005%. So, itong transaction fee, kailangan din nating bayaran to sa PSE, no, dahil nga PSE yung nagli-list ng mga stocks, so kailangan din nating magbayad ng portion. Meron din silang like cut ng trade natin, so meron din silang share, no. So, yung kanilang share ay 0.005%. So, pag compute niyan, gross trade value times 0.00005. So, yan yung babayaran mong PSE transaction fee. Ngayon naman, ang last na fee na babayaran natin ay SCCP fee. Ito naman ay 0.01%. Itong SCCP ay ang Securities Clearing Corporation of the Philippines. Sila naman yung in charge doon sa pagtitrade, no? Like, ita-transfer yung ownership from buyer to seller. Sila yung nagki-clear nun. Kaya, tingin ko mas malaki kasi yung role nila, kaya mas mataas yung fee nila kaysa sa PSE. Kaya yan, 0.01 yung fee nila. So,
Same din yung formula, gross trade value times 0.0001. So, yan yung fees na babayaran natin. Ngayon, taxes naman tayo. Ang broker's commission, meron itong VAT on broker's commission. That's 12%. So, multiply mo lang yung broker's commission ng 0.12. So, may VAT yan. Ngayon, meron pang isang tax, which is ang sales tax. Yung sales tax, guys, dati 0.60, pero binaba na nila sa 0.10%. So, based yan sa gross trade value times 0.0010. So, ito yung total taxes and fees. So, kung i-add natin yan, guys, that's total of 172.02. So, yung market value talaga, ito yun, which is the gross trade value less the taxes and fees. So, yan. Makikita nyo, 43,377.98. So, double check natin. Yan, 43,377.98. So, actually guys, pwede natin try to kung totoo ba tong lumalabas na figure. Try natin si AREIT. Tapos, trade natin. Sell tayo ng 1,000 shares. Tapos, price ay 43.55. Yan. So, ito yung babayaran mo. Tingnan natin. 121. Screenshot na lang natin to. Yan yung sa sell transaction mo. Sale transaction dito sa AREIT. So, yan. Commission tsaka VAT, that's 108 plus itong VAT. Ayan yung sum niya, 121.94. Sales tax ay 43.55 and other fees ay VAT on PSC transaction fee tsaka SCCP fee. That's 6.54 pesos. Yan. So, ayan yung total na babayaran mo. Kaya 43,377.98 yung ating dito, market value ng AREIT. Ngayon, kung titingnan dito sa aking portfolio, yun na din yung market value na dito. Pero may isa dito na kulang, no? Which is nakikita ko sa ibang brokers. At ito yung vatable na kasi itong PSE transaction fee. So, VAT on PSE trans fee, which is 12% then. So, that's ito, PSE transaction fee times 0.12. So, actually guys, kailangan pa natin magbayad ng ganito. Pero hindi ko sure kung bakit hindi tayo nagbabayad ng ganito sa Dragonfy. So, sa ibang broker, nagbabayad ng ganito. Kung titingnan nyo, ang total PSE fees ay eto, PSE transaction fee plus VAT niya. So, yan. 2.44. So, kung gusto nyo i-check, try natin sa ibang broker. Like, First Metrosec, ayan. Meron akong trinay dito, AREIT na 1,000 shares sa price na 43.55. Sell transaction to. Yan yung babayaran natin, 43,377.72. Iba dito sa babayaran natin, no? Yan, may 0.98 dito at 0.72 doon. Kasi meron silang PSE, VAT, PSE fee, VAT. Yan. Kung makikita nyo, yung PSE fee niya ay 2.44. Yun yung na-compute natin dito.
Yan, 2.44 kasi kasama yung PSC transaction fee plus VAT. So, hindi ko sure kung bakit walang VAT yung PSC transaction fee ng Dragonfy, pero eto bago lang din to nung last year lang, September 2025. So, ayun, at least alam nyo na kung bakit ganito yung, kung Dragonfy user kayo, bakit ganito yung mga market value doon sa portfolio ninyo. At least ito na yung gagamitin nyo kasi ito talaga yung totoong pera na matatanggap nyo. Kaya yun na yung ginamit ko dito sa aking portfolio para sa aking mga market values ng aking mga stocks na hawak.